The future is bright sa QC. Sumalang ang unang batch ng QC Sangguniang Kabataan officials mula sa Districts 4 at 6 sa kauna-unahang Siyasat Kabataan Media Literacy Workshop na pinangunahan ng QC Public Affairs and Information Services Department. Tinuruan ng mga lumahok ng responsableng paggamit ng social media, kahalagahan ng fact-checking at tips sa pagkuha ng litrato. Usaping environment protection at pag-iwas sa fast fashion sumentro ang Wais sa Kalinisan program ng Filipino Star ngayon, na dinaluhan din ng may 300 SK officers at iba pang youth organizations. Angat ang galing ng young scientists mula Quezon City Science High School sa pagsungkit nila ng 2 awards sa Malaysia at New York para sa kanilang imbensyon na solar integrated machine for rice grains na makakatulong sa mga magsasaka para mapabilis ang pagpapatuyo ng palay. Kinabukasan ng kabataang Q-Citizens ang pinag-usapan sa pulong ni Mayor Joy at Miss Angeli Pangilinan, kabilang na ang pagbuo ng programa para sa Learning Recovery Program ng lungsod. ISO certified na ang Quezon City Government mula sa TUV Rainland Philippines bilang patunay na pasok sa international standards ang pamamahala sa QC pagdating sa iba-ibang aspeto ng development at social services. For a healthier QC. Bumida ang iba-ibang masustansya at abot-kayang food choices with matching calorie count sa QC It's a Fiesta Bazaar sa Quezon City Hall Covered Pathwalk bilang hudyat ng pagsisimula ng Nutrition Month. Pinasinayaan din ang Masustansya Pavilion Exhibit ng Salinas Food Corp, katuwang ang QC Health Department, kung saan tampok ang kahalagahan ng iodine sa nutrisyon ng kabataan. Pinarangalan ng pamahalang lungsod ang mga nanay na naging bahagi ng Bundle of Joy program. Dati silang nutritionally at-risk pregnant mothers na tinutukan ng kalusugan at ngayon ay wasto na ang nutrisyon dahil sa programa. Serbisyong walang patid. Pinaplano na ang pagtatayo ng integrated terminal malapit sa Quezon Memorial Circle na inaasahang magpapagaan sa biyahe ng commuter sa lungsod. Graduate na ang 500 Q-Citizen family sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ng Department of Social Welfare and Development sa pakikipagtulungan sa Quezon City Government. 8 taon na naging bahagi ng programa ang mga pamilya para alalayan hanggang sila ay maging self-sufficient. Ongoing pa rin ang declogging operation sa mga kanal at estero ng iba-ibang distrito para makaiwas sa pagbaha ngayong rainy season. Pwede nang ma-enjoy ng mga taga-barangay Bagong Bayan ang bagong bukas na 3-story multipurpose hall kung saan pwedeng magsagawa ng iba-ibang aktibidad ng kanilang komunidad. Na-highlight ang climate action initiatives ng lungsod sa pulong ni Mayor Joy at Klima Manila Observatory Board of Trustees members Attorney Tony Lavinia at Father Jet Villarin. Nagsagawa ng benchmarking activity ang mga opisyal ng Palompon Leyte LGU sa pangunguna ni Mayor Ramon C. Oñate at Vice Mayor Ferdinand de la Calzada para pag-aralan ang best practices ng lungsod sa sustainable urban waste management. Nabigyan ng libreng occupational, physical at speech therapy home programs ang higit 300 children with disabilities sa tulong ng Terra-Free ng QC Kabahagi Center, katuwang ang UP Camped Alumni Association at 61 volunteers. Bilang bahagi ng advokasya na wakasan ng child labor sa lungsod, nakipagpulong ang pamunuan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry QC at World Vision PH sa QC LGU para isulong ang pagkakaroon ng child protection policies sa mga pribadong establishmento sa QC. Kabi-kabilang suliranin ng mga barangay ang bibigyang tugon ng pamahalang lungsod, kabilang na ang mga idinulog ng Barangay Joaquino Zobel at ang mga plano sa Barangay Milagrosa gaya ng pagtatayo ng pabahay, renovation ng barangay hall at construction ng bagong parking space. Pinaplansya na ng Quezon City Government at Intellectual Property Office of the Philippines ang gaganaping 2nd Philippine International Copyright Summit kung saan QC ang magiging host.